So, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid at pasensya na po ay emergency lang. So, ito po tayo. Dito po makikita natin sa Mateo 10:26 hanggang 31. Kaya huwag ninyo silang katakutan, sapagkat walang bagay na natatakpan, na hindi mahayag at walang natatago na hindi malalaman. Ano man sinasabi ko sa inyo, sa dilim sabihin ninyo sa liwanag, at ang narinig ninyo sa bulong ay ipasigawan ninyo sa ibabaw ng mga bubungan. At huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay na katawan, ngunit hindi makakapatay ng kaluluwa, kundi katakutan ninyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan impyerno. Hindi ba pinagbibili ng isang kusing ang dalawang maya, ngunit isa man ang kanilang ay hindi nahulog sa lupa na hindi batid ng inyong ama? At maging ang mga buhok sa iyong ulo ay bilang na lahat. Huwag nga kayong matakot, kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Makapangyarihan na Diyos, na ikaw ang proteksyon sa among kinabuhi. Ikaw ang among dalanginan at kahadlukan, dahil ikaw magpuksa sa among kawalingon. Ikaw ang among na kahadlukan sa tanan na oras. Alam namin, Panginoon, nakapadara ka sin mga sakuna para makita namin, para mabatyagan ang imong kasuko sa amin, ang imong pagagalit sa amin ng mga tao, at lalo na sa mga kapatiran. Dahil mismo, ikaw ang tama, sintapat, at ginatatakutan sa lahat ng mga tao. Salamat sa ito. To pray to God everlasting life. Amen. Diri sa verse 26. Kaya huwag ninyo silang katakutan, sapagkat walang bagay na tatakpan na hindi mahayag at walang nagtatago na hindi malalaman. Kung kita, dapat dili nato sila kahadlukan. Dili nato sila kahadlukan. Kung ano man ang gawang kasalanan, lumabas ang katotohanan. Kung may gumagawa sila ng kasalanan batok sa atin, mga kapatid, lalabas ang katotohanan. Kung ano sinasabi sa ilang kautakan, sa ilang utok na bulinaw, sa ilang isip na mali pala ang akala nila. Kung sa atin, mga kapatid, kung sa atin mga kaigsuunan, isipin natin, kung kita nagahimo lang kita sa istorya na dili tama, ang Ginoo lang ang makoreksyon. Dili dapat makoreksyon ang isang tao na makiigwaman magkaroon sa kasalanan na nagawa sila sa diri niya. Kung nagagawa sila ng kasalanan sa isig katao, kung kita nakapadayon sa gumawa ng kasamaan, ito natin matatandaan at ingatan ang ating buhay. Dili kita mahadlok sa mga tao na hindi nato bagay sila katakutan.
kung mag-boss out kita sa pulong sa Ginoo sa katotohanan, kinahanglan i-boss out nato, dili nato itago, dili nato ilimod-limot ang pulong sa Ginoo. Para makilala silang lahat, parang makahimo sinbutang na dili tama sa tubang sa Panginoon. Dahil mismo na ang Ginoo na wala nagahimo sin kadautan. Ang ginawa ng Diyos sa atin ay kaayusan, kagandahan loob. Isipon nato, kung kita nagahimo sin sala na nagawang kasalanan. Salamat sa kahaponon sa to. May ang topic ang dapat katatakutan. Thank you for watching. To God be the glory.